Good day everyone! We are the Group 6 and I am Benja Diaz Kinakman, and today, let us discuss and explain about the Kurt-Lewin's force field theory and curriculum change, and of course, the DLP features. Okay, so unahin na po natin itong Kurt-Lewin's force field theory and curriculum change. We have there the driving force and restraining force. So, under ng driving force and restraining force, we have there 5 driving force. We have OJT certificate. We have NC2. We have technological advancement. We have alignment with international standards. And of course, we have language learning competency. These 5 driving force is given or mga certificate or maaari nating matanggap under K-12 curriculum. Now, these are the restraining force na maaaring balakid kung bakit hindi natin matatanggap yung 5 driving force na nasabi ko kanina. Ayan. So, sa OJT certificate, hindi natin matatanggap or the restraining force of that particular outcome is incomplete hours of working. Ayan. So, bali yung incomplete hours of working ang magiging balakid kung bakit hindi mo matatanggap yung OJT certificate. Because we all know that under K-12 curriculum, OJT is a must. Diba? Dinideploy yung mga student para ma-experience na nila kung ano yung gusto nilang gawin sa hinaharap. Ngayon, hindi nila yun ma-achieve when the hours of their taking or working is incomplete. Yun yung magiging balakid kung bakit hindi nila matatanggap ang certificate ng pag-OJT. Next, we have the NC2. Itong NC2, matatanggap natin ito under mga vocational, tama? Mga TVL, something like that. Ngayon, hindi natin ito matatanggap kapag hindi kumpleto ang unit naman. Kapag kulang yung unit na pinasukan natin, that's why magiging balakid yun para hindi natin matanggap yung NC2. Yun yung restraining force niya. Incomplete unit taken. Next, we have technological advancement. Of course, under K-12 curriculum, more on 21st century. When we say 21st century, nandyan ang mga technology. Ayan. So, student must learn how to use those technological advancement. Ngunit, ano yung magiging balakid para hindi nila ma-achieve ang pagkakaroon ng paggamit ng technological advancement? Of course, dahil sa kakulangan sa resources or hindi pantay-pantay na pag-access sa resources. Sabi dyan, ang restraining force ng technological advancement is the resources inequality. Next, we have the fourth one, the alignment with international standards. Okay. The alignment with international standards kasi maaari nating matanggap ito dahil nga we have to be 21st century user, di ba? So, we could be able to align with the international standards. Ngayon, hindi natin ma-achieve dahil sa kakulangan din ng resources or limitado lamang yung resources na matatanggap natin. Kaya, sabi dyan, ang restraining force ng alignment with international standards is resources limitations. Last one, we have the language learning competency. Ngayon, itong language learning competency, tungkol naman ito sa language. Kasi di ba we have understand that K-12 curriculum is focuses also in the literacy, di ba? Language literacy or language learning competency. Ngayon, hindi iyon matatanggap ng isang student kapag walang reliable studies of local issues. Para lang din siyang doon sa fourth one ng driving force and restraining force ng K-12 curriculum dahil limitado rin ang lahat. Hindi naman lahat makaka-access ng mga issues at local issues kasi nga hindi lahat nakakapag-aral. That's why there is no reliable studies of local issues. So those are the driving force and restraining force of K-12 curriculum. First, we have there the driving force. We have OJT certificate. We have NC2. We have technological advancement. We have alignment with international standards. And of course, the language learning competency. And there, restraining force are incomplete hours of working, incomplete unit taken,
resources inequality, resources limitations, and of course, no reliable studies of local issues. So, yun po ang aming maipipresenta tungkol sa driving force and restraining force. Maraming salamat po. And next na po natin ay ang tungkol sa DLP features. Kung paano nga ba natin, kung bakit nga ba namin naipasok ang isang particular features doon sa parts ng paggawa ng detailed lesson plan. Okay, now let's proceed to the objective. Alam naman natin na kapag gumagawa tayo ng banghay aralin or lesson plan, pinakauna dyan ang paggawa ng objective. Kaya naman, under ng objective, we have direct instruction, we have guided instructions, master learning, and systematic instructions. Unahin na natin yung direct instruction kung bakit namin ipinasok ang state learning objectives or outcomes. Under ng objectives, bakit namin ipinasok itong state learning objectives or outcomes? Because the objectives is the objective itself. Kaya naman we have to instruct student those objectives na gusto nating makamit ng mga estudyante natin. Ganon din sa guided instructions. Kasi kapag sinabi natin guided instructions, andun na yung pangkalahatan. We have to guide every student kung paano nga ba nila ma-achieve ang isang objective. Ngayon, para ma-achieve naman natin kung paano sila matututo or yung outcome na iyon, nariyan naman ang master learning. Under master learning, ipinasok namin ng clarify because every instruction must have clarifications. Hindi ka pwedeng maglagay ng isang instruction na hindi mo ipapaliwanag sa mga student mo. Kaya ipinasok namin ang clarify. Ngayon, sa systematic instructions, kapag sinabi kasing systematic, organisado, kailangan makikitaan mo yung mga student ng development. Kaya ipinasok namin dyan ang development. Ako si Binibining Liza Joy M.D. Guzman at aking ipapaliwanag ang panimulang gawain at balik-aral. Kaya pasok ang guide sa bahagi ng direct instruction under ng panimulang gawain dahil alam naman natin na sa bawat instruction it requires guiding process. Kaya pasok ang monitor sa bahagi ng master learning under ng panimulang gawain dahil kinakailangan sa proseso ng pagkatuto ng mag-aaral ang obserbasyon by the means of monitoring makikita natin kung ano ang mastery o antas ng pagkatuto ng mag-aaral. Sa balik-aral naman ay pasok ang review sa direct instruction under ng balik-aral dahil nagkakaroon ng maikling talakayan patungkol sa huling tinalakay. Nakapaloob naman ang check for understanding sa guided instruction under ng balik-aral dahil alam naman natin na sa balik-aral i-check natin kung talaga bang naintindihan ng mag-aaral ang nakaraang talakayan. Nakapaloob naman ang reteach sa mastery learning under ng balik-aral dahil alam naman natin na sa pamamagitan ng pagtatanong para na rin nating nire-reteach ang nakaraang talakayan. Nakapaloob ang development sa systemic instruction under ng balik-aral dahil sinusukat nito kung na-develop ba yung aralin sa mag-aaral. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako si Binibining Mariel Meneses, ang magpapatuloy ng aming presentasyon. Dumako naman tayo sa pagganya. Sa direct instruction nito ay nilagay namin ang present new materials dahil sa mga malikhaing kagamitan na kukuha ang mga interes ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito ay direktang naipepresenta at makikita ng mga estudyante ang kagamitan na nakakapagpukaw ng kanilang interes. Next naman ay ang guided instruction. Sa guided instruction, nilagay namin ang guided practice. Ang guro ay magbibigay ng instruction na dapat gawin ng mag-aaral na may kasamang paghahanda sa gawain. Sa mastery learning naman ay ang inform. Nagbibigay ng informasyon ang guro kung anong paraan at dapat gawin ng estudyante. Sa systematic instruction naman ay ang assess comprehension. Inagabayan ng guro ang estudyante sa paraan ng kanilang gawain na may malinaw na hakbang ng pagpapaliwanag upang maunawaan nila ito. Sunod naman ay ang paglalahad. Sa direct instruction nito ay nilagay namin ang check for understanding dahil nagbibigay ng wasto at malinaw na pagpapaliwanag kung naunawan ba ng estudyante ang itinuturo.
Sa guided instruction naman ay ang input. Lahat ng dapat matutunan ng isang estudyante ay nakalagay upang ang lahat ng detalye ng talakayan ay may paliwanag ng maayos. Sa mastery learning naman ng paglalahad ay nilagay namin ang clarify. Pinapaliwanag ng maayos kung meron mang hindi maunawaan ang estudyante. So naman ay sa systematic instruction. Nilagay namin dito ang development dahil natututo ang estudyante sa pamagitan ng pagtatanong. Kung ano man ang hindi maintindihan ng isang estudyante ay lumalawak ang kanilang kaalaman at naiwawasto ang pagkatuto. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Dorian Perez at aking ipagpapatuloy ang aming talakayan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtatalakay. Pinaloob namin sa direct instruction ang explain upang ipaliwanag ang mga layunin at konsepto ng aralin. Sa guided instruction naman, ipinaloob namin ang guided practice. Sinisiguradong nauunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto bago magpatuloy sa paksa. Sa mastery learning naman, ipinaloob namin ang clarify, magbigay na malinaw at pagpapaliwanag halimbawa ng mga konseptong tatalakayin upang matiyak na naiintindihan ng mga mag-aaral ang paksa. Sa systematic instruction naman, assess comprehension ang ipinaloob namin. Pagtatasa ng kaalaman at pagtiyak na nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at kasanayan. Sa paglalapat naman, ipinaloob namin sa direct instruction ang practice. Ang mga mag-aaral ay may pagkakataon na magsanay. Sa guided instruction naman, ipinaloob namin ay guided practice. Ang guro ay magbibigay ng halimbawa pagkatapos ng pagpapakita or pagmomodelo. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magsanay. Sa mastery learning naman, ipinaloob namin ang inform. Magbigay pa ng bagong impormasyon o na kailangan ng mga mag-aaral upang matutuhan ang mga layunin ng aralin. Sa systematic instruction naman, ipinaloob namin ang accountability. Dito ay upang matiyak na ang mga mag-aaral ay nakakakuha ng sapat na kaalaman at kasanayan. Next naman natin ay ang paglalahad. Okay. Sa paglalahad, we have there the direct instruction. Wala kaming nilagay because we think that there is much better na i-apply doon sa iba pang parts ng lesson plan. Kaya hindi na kami nalagay sa direct instruction. Dito naman, sa guided instruction, we put modeling. Why? Because modeling, dyan na pumapasok mismo ang teacher. A teacher is a living modeling. What do we mean by modeling? Kapag sinabi kasing modeling, siya yung mag-i-instruct sa mga students. That's why pinasok namin sa paglalahat yung modeling. Dahil maraming activities sa paglalahat. Tama? Ngayon, dumako tayo sa mastery learning ng student. Of course, when we are going to ask them kung na-master na ba nila yung paglalahat na nasa activities na nasa paglalahat, we have to inform them so they could be able to understand more what they are lacking. Tama? Ngayon, we have the systematic instructions. Of course, we have the accountability. Bakit nga ba namin ipinasok ang accountability? Kasi, under ng paglalahat, syempre, di ba, alam naman natin sa paglalahat, more on activities siya. Dito na natin ipinapasok yung mga, kung talagang nalaman or naintindihan ng mga student yung pinag-aralan nila through activities. Ngayon, sa accountability, bakit nga ba accountability ang pinasok namin? Dahil we are the nasa atin yung mga responsibilidad kung paano nga ba natin sila bibigyan ng recognition. Kung natuto ba sila doon sa paglalahat or sa mga itinuro natin. So, yun po. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Ako si Edren Diaz. Ngayon ay darako naman po tayo sa pagtataya. Sa bahaging direct instruction, dito ay pinasok namin ang review and test dahil upang matiyak na ang mga mag-aaral ay natuto at nauunawaan ang mga konsepto sa bahagi ng kanilang aralin. Ang mga ito ay mahalaga hindi lamang sa pagtataya ng pagkatuto kundi pati na rin sa pagbibigay ng feedback na nagsisilbing gabay sa mga sumusunod na ibang nagpagtuturo.
Binibigyan nito ang guro ng pagkakataon na matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong. Sunod sa bahaging guidance instruction, dito ay aming pinasok ang independent practice dahil ito ay isang mahalagang hakbang upang masukat at mapatibay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang independent practice ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na magsanay at mag-apply ng mga konsepto ng mag-isa nang hindi umaasa sa tulong ng guro o mga kaklase. Sa bahaging master learning naman ay aming pinasok ang post-test dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng pagtataya dahil ito ay nagsisilbing huling pagsusuri upang tiyakin na ang mga mag-aaral ay nakuha ang mastery ng mga aralin bago magpatuloy sa susunod na paksa. Ito rin ay tumutulong sa guro na masuri ang epekto ng pagtuturo, matukoy ang pangailangan ng karagdagang tulong o intervensyon. Sunod ang systematic instruction. Dito ay pinasok namin ang seatwork upang magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mag-apply ng kanilang natutunan sa isang nakastrukturang paraan. Sa systematic instruction, ang bawat hakbang ng pagtuturo ay sinasagawa ng maayos at may logical na pagkasunod-sunod upang matiyak na ang mag-aaral ay unti-unting natututo. Sunod naman ay ang kasunduan. Dito sa bahaging direct instruction ay ipinasok namin ang guide dahil ito ay isang estratehiya na magtiyak ng tamang pagpaplano, pagtutok sa mga layunin at pagkatuto ng mga mag-aaral. Binibigyan nito ang guro ng tamang direksyon at ang mga hakbang upang mapadali ang proseso ng pagkatuto at matulungan ang mag-aaral na magtagumpay sa kanilang pagkatuto. Sunod sa bahaging guide instruction, dito pinasok po namin ang independent practice dahil sa isang mahalagang hakbang upang may siguro ang pagbuo ng kasanayan, pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral at pagpapataas ng kanilang tunay na pagkatuto. Pinapadali nito ang mga transition ng mga mag-aaral mula sa tulong ng guro patungo sa pagiging mas independent at handa para sa mga komplikadong gawain. Sa bahaging master learning ay dito naman ay pinasok namin ang inform dahil ito ay isang pangunahing bahagi ng kasunduan upang matiyak ang komplikadong o kumpletong pagkatuto ng mga mag-aaral. Tinutulungan nito ang mga guro na subaybayan ang pag-unlad ng bawat mag-aaral at magbigay ng angkop na suporta o intervention. Ang panghuli ay ang sa bahaging systematic instruction. Dito ay pinasok namin ang homework dahil ito ay nagsisilbing extension ng mga natutunan sa klase at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na magsanay, magpatibay ng kanilang kasanayan at maghanda para sa mga susunod na hakbang sa kanilang pagkatuto. Pinapalakas nito ang independent learning, tumutulong sa assessment at pagkatuto.